Maputi. May pamatay ng ngiti. Matini idol in the making. Chinita. Morena. May gandang kahali-halina. Ang dalawang ito, bukod sa artistahin ng atake, may isa pa raw pagkakapareho. Mga kaaha, meet Kai at ang katukayo kong si Drew. Loud and proud nilang ibabahagi sa atin ang kanilang sakit na hanggang ngayon ay wala pa ring permanenteng lunas, ang psoriasis vulgaris. Akala lang po namin, dandruff lang po na namuo dito sa scalp ko po. So parang di po namin siya pinapansin and parang sabi ko baka makakaya lang ng shampoo lang po, ganon. Nagugulat na lang po kami kasi nababa na po siya sa body. Nagsispread na po siya sa buong body po. Sububok muna ng over-the-counter antifungal treatment si Drew. Pero hindi na wala ang pangangapal, pamumula at pagkakaroon niya ng mistulang nangangaliskis na balat. Kaya makalipas ang 3 buwan, kumonsulta na siya sa doktor. Ang ginawa po sa akin is kinuhanan po ako ng laman dito sa side ko po. Then biopsy po ko. Then yun nga po, yung result po is psoriasis po. Ako si psoriasis. Isa akong genetic skin problem. Ibig sabihin, pwedeng mamana. Kaya kung mayroon ng mga magulang mo, kapatid, o kamag-anak, aba, pwede rin akong mapunta sa'yo. I'm part of the family. Kung ang mga magulang mong pareho ay may psoriasis, 50% ang chance mo na magkaroon. Kung ang isang parent lamang ay ang may psoriasis, 18% ang chance mo na magkaroon. At kung ang kapatid mo ay meron, 8% yung chance mo na magkaroon ng psoriasis. Yung sa akin po kasi ako po yung first sa family ko. So yun po, nagulat din po kami. Mga kaaha, ilan pa sa trigger factors ng psoriasis ang pagkakaroon ng infection tulad ng sore throat, HIV, at liver infection, pagkakaroon ng skin trauma tulad ng sunburn, at pagkasugat ng balat. Malaking factor din ang stress, laging pagpupuyat at pagpapagod, paninigarilyo, at madalas na pag-inom. Pati na rin ang matinding pagpapalit ng panahon o extreme temperatures na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng dry skin. Mas malaki rin ang tsansang magkaroon ng psoriasis sa mga taong mahilig sa mga pagkain rich in gluten at omega-6. 16 years old lang si Drew nang malaman niyang meron siyang psoriasis. Bumaba ang self-esteem ng binata na nangangarap din pala sanang maging artista. Kaya kahit wala pang permanenteng lunas ang sakit, sumubok ng iba't ibang gamot si Drew para kahit paano ay maibsan ang sakit sa balat. Kaya kahit mahal, napagdesisyonan ng pamilya ni Drew na subukan niya ang tinatawag na Biologics. Kada buwan ay 2 beses siyang tinuturukan ng Scafo na nagkakahalaga ng 14,000 pesos per shot. Pagkaturok po, wala po talaga, hindi mo pa po makikita yung result. Pero makikita nyo po siya day by day na kahit papano po, nawawala po yung redness and yung scales po. Pero hindi po talaga mawawala yung lesion po ng psoriasis. Kahit na tuloy-tuloy ang gamutan ni Drew, may mga panahon pa rin sobrang visible ng kanyang psoriasis. Dahilan para iwasan at pangilagan daw siya ng ibang tao. Nung una po, sobrang hirap po kasi iniiwasan po ako ng mga tao po. Gawa nga po, kala po nila nakakahawa po yung sakit ko po. Hindi siya nakakahawa. Hindi siya lilipat sa isang tao na wala nito from a person na meron nito. You better be more nice to people with problems like this. No? Ito ang dahilan kaya naisip niyang gamitin ang social media platform na TikTok para ibahagi ang kanyang karanasan at magpalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa psoriasis. Dito niya rin nakilala si Kai, isa ring influencer na diagnosed with psoriasis. I was diagnosed with psoriasis last 2017 and nag-start lang siya ng konting patches dito, red patches. Then tsaka lang ako nagpa-check up and explain naman ng derma or ng doctor sa akin kung ano yung mga causes nito. And sa case ko, meron history sa family ko, so aware naman ako na possible din magkaroon ako. May mga panahon na nahihiya akong lumabas. May mga panahon ding hello world ang peg ko. Bukod sa pa-main character ang datingan ko dahil obvious ang pagpapapansin ko, may kasamang pangangati at hapdi ring kasama. Sorry skin, I'm the problem. It's me. Tulad ni Drew,
Naging mas makabuluhan para kay Kai ang paggamit ng social media para ibahagi ang kakaibang karanasan sa pagkakaroon ng psoriasis at kung paano namumuhay ang mga tulad nilang meron ito. May mga nag-share sa akin na dahil daw sa pagko-content ko is mas namomotivate sila and hindi nila hinahide kung anong meron sila. Nakakapagbigay hope po ako sa ibang may mga psoriasis din na lumaban lang and wag magpakain sa sakit namin. Anyway, alam mo ba na marami ng gamot ngayon sa psoriasis na maganda? Yung ginagawa ko pong treatment ngayon, Doc, is yung biologics po. Sa tuturang napakarami ng biologicals na ginagawa for psoriasis. So, at least I'm just informing you na hindi naman nakakaiyak na sakit na ngayon ang psoriasis dahil marami nang dinidevelop na gamot para ma-stabilize yung sakit nito. Nakatagpo rin sina Drew at Kai ng support group na patuloy na aalay at mas makaiindi sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. Ang Psoriasis Philippines. Sa ngayon, patuloy pa rin ang research and development sa paghahanap ng permanenteng lunas sa psoriasis. At tulad ni Drew at Kai, kating-kati na rin ang ating mga eksperto na madiskubre ang solusyon sa sakit na ito.